Hello everyone! I'm Maneng at nandito na naman tayo sa airport. Super excited na ako i-share sa inyo ang aking magiging solo trip sa tatlong amazing countries, Bangkok, Siem Reap, and Ho Chi Minh for 8 days and 7 nights. Gagawa rin pala ako ng detailed day-by-day travel series para mas malaman nyo yung mga travel tips and insights na kailangan nyo, lalo na kung first time kayo magta-travel sa mga country na to. So tara! Come and fly away with me. Hi everyone! Welcome to my first ever episodes of my travel series. Actually, this is not my first time na gawin to kasi way back 2018, nag-solo trip na rin ako dun sa tatlong countries na yon. Pero, ang entry ko nun is Ho Chi Minh, then Siem Reap, and Bangkok. Ngayon, Bangkok, Siem Reap, and Ho Chi Minh City. Bale, 8 days and 7 nights. Before, nag-travel ako is 12 days and 11 nights. Ngayon, sisiksikin natin, siksik-liglig at umaapaw na itinerary. Tingnan natin kung marami tayong mapupuntahan ngayon o hindi na kaya ng aking energy as a tita traveler na. So, let's see. Ang pinaka-goal ko ngayon is hindi tayo ma-scam. Kasi nga, grabe yung experience ko nung first kong pumunta dun sa tatlong countries na yon. Ho Chi Minh pa lang, girl, binulaga na ako ng mga scam doon. Kaya babawi tayo. Dapat hindi tayo ma-scam ngayon. Yung pinaka-goal natin. Walang mai-scam sa vlog na to. By the way, guys, as you can see, hindi dito na ako sa airport. And waiting na lang ako sa aking boarding time. Pero hindi dito na rin ako sa boarding gate. Bali, 8:55 pa, 8:55 yung boarding time and 6:20 pa lang. Sabi ko sa inyo guys, nandito ulit ako sa Terminal 1 and super smooth talaga dito kaysa talaga sa Terminal 3. Kaya I suggest kung gusto nyo ng wala masyadong pila sa immigration and everything, book with PAL na lang, Philippine Airlines. Kasi ang bilis lang, walang masyado dun sa check-in counter, sa travel tax, sa immigration, walang pila. As in, walang pila. Parang five mi- wala pang 5 minutes, tapos na ako. As in, nandito, papunta na ako dito. As in, nakalabas ako ng immigration, 5 minutes pa lang. So, ano-ano nga ba yung mga travel requirements going to Bangkok? First is valid passport, second is flight ticket, third is travel tax, fourth is e-travel, tapos um, fifth, minsan hinahanap nila yung booking confirmation ng accommodation. Then, ayun lang naman. Wala namang visa yung Bangkok. Visa free tayo for 30 days. And, ayun, sobrang simple lang talaga ng requirements going to Bangkok. Hindi naman maigpit. Pero, kung first time mo, syempre, di ba, parang kakabahan-kabahan ka, i-prepare mo na lahat. Like, yung COE mo, um, proof of billing, charot. Um, COE, company ID, and then kung business, mga business permit mo, kahit di naman siya printed, kahit yung nasa phone nyo lang, copy lang sa phone, ganyan. Immigration questions. Bale sa akin, sa mga past travels ko, pati ngayon, wala nang masyadong question. As in, bigay lang ako ng passport, saka ng boarding pass. Then, yun lang, titignan lang, tapos picture, tapos alis na. Pero kasi sa experience ng mga ibang friends ko or kakilala ko or yung mga ibang traveler din, tinatanong pa sila kung saan destination, kailan balik, tapos patingin ako ng
ng booking confirmation nyo, patingin ako ng flight ticket nyo, patingin ako ng company ID nyo, patingin ng COE nyo, ganyan, or saan ka nag-work, anong work mo, tapos anong purpose of travel, ganyan. Marami pang question. Basta maging handa lang kayo. Tsaka kung alam niyo naman yung totoong pakay niyo, huwag na kayo kabahan kasi the more na nag-overthink kayo, tsaka the more na mag-overthink kayo, the more nakakabahan kayo. And huwag na kayo magbasa-basa ng mga IO story kasi or IO horror story sa Twitter, Reddit, or TikTok o kung saan man. Kasi lalo lang kayong kakabahan or overthink. Alam mo yun, mas okay na alam nyo magta-travel lang talaga kayo. And nag-work naman, and may proof naman kayo na babalik kayo. Like, may work ka dito, and may business ka dito, ganyan. So, wag na kayong kabahan. Huwag kayo mag-overthink. The more na nag-overthink kayo, the more na kinakabahan kayo. Tapos, pag nasa immigration na nauutal na yung sagot nyo, kaya minsan parang, di ba, lalo ka pang nililito ng IO. Like, tatanungin ka na kung kailan balik mo. Kunyari, like 21 ngayon, tapos kailan balik mo? Sa 24 po. Tapos, saan punta mo? Ganyan, ganyan. Punta pa ako ng Bangkok. Tapos, ilang days ka doon? Gaganon ka pa lang. Siyempre, di ba sinabi mo na 24 ka? So, kailangan consistent lang yung sagot nyo. Huwag kayong kabahan. Yun lang. Wala, as in, sobrang dapat chill lang kayo. And, bumati kayo ng magandang umaga, magandang gabi, tsaka pag pupunta kayo sa IO, dapat nakangiti na kayo habang inaabot niyo yung passport niyo. Pagkabigay niyo yung passport niyo, good morning po. Tapos pagkabigay sa'yo, thank you po. Yun lang yun, dapat confident lang kayo. Tsaka basta huwag kayong kabahan. Kasi the more na nag-overthink kayo, kakabahan talaga kayo. Binuko pa lang flight ticket, guys, is Manila to Bangkok and Ho Chi Minh to Manila. Tapos, ang cost niya is 12,100 with 30 kilograms na baggage, check-in baggage. Tapos, may meals na yun. 'Di ba? Mura na rin siya kasi nga, kung tutuusin, ang mamahal ng flight ticket ngayon, kunyari, magbubook kayo sa Cebu Pacific na 10,000. Tapos, mag-a-add pa kayo ng baggage. Tapos, mag-a-add pa kayo ng meals. 'Di ba? Pero minsan pag piece of fare tayo. Fly away with me. Come and 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 fly away with me. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge, thinking dreamers never die. Good morning. Your boarding passes, please. Welcome. Good morning. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 You to Bangkok. The local time is 53 minutes past the hour of 11 in the morning, and the date today is September 15, 2024. Hi everyone! Nandito na tayo sa Bangkok! Pupunta muna tayo ng immigration, then kukunin natin yung luggage. Then after nun, magbubuk muna ako ng Bolt papunta dun sa hostel ko. Kasi hindi ko kayang mag-bus ngayon dahil ang laki ng luggage ko. Ngayon lang ako nag-solo travel na may daladalang luggage. So guys, kakalagpas ka lang sa immigration. Kukunin na natin ngayon yung luggage ko. Yun daw sa may Bay 19. Hanapin. Bale, wala namang hiningi na kahit ano sa immigration. Ang kailangan lang is yung passport nyo. Ayun lang. Wala nang iba. Passport nyo lang. Tapos sa pan-arrival pala, pagbaba nyo ng plane,
medyo malayo yung lalakarin nyo. Depende sa airline pero yung sa akin, ang layo. So, malayo-layo yung nilakad. Then, basta sundan nyo lang din yung mga foreigners or mga Filipinos na nag-arrive din. And sabay-sabay naman kayo doon. So, ito lang kukunin natin yung baggage ko. Okay. So, maghanap lang tayo na kung saan tayo pwede mag-withdraw. Using GCash pa din. Every time na nagta-travel ako, GCash card pa rin yung ginagamit ko kasi nga yung conversion rate is same na same lang. Minsan wala pang withdrawal fee. Katulad nung nasa Taiwan kami, wala siyang withdrawal fee. Pero minsan, merong withdrawal fee pero super minimal lang. Pag di nyo rin pala ng mga SIM card or much better eSIM, pwede kayo mag-book din sa Klook. Then, makukuha nyo rin siya agad. Pero, i-activate nyo siya, syempre, yung mga a day before or mismong araw ng alis nyo. Yung eSIM ko, 390 pesos lang siya. Good for 5 days, unlimited na. Kaya sulit na yun, guys. Kasi 4 days lang naman ako dito sa bangko. So, try natin dito, guys, mag-withdraw kung magkano ba yung charge and magkano yung difference na. Or magkano yung conversion rate. Tapos, ito, withdraw tayo ng 5,000. Muna. Yeah, network fee daw is 220 baht. Ano natin yan. I-convert natin after. So guys, withdraw na tayo ng 5,000 baht. So, tingnan natin ngayon sa GCash kung magkano yung nabawas sa akin. So, ang nabawas sa akin guys is 8,820. Tapos, i-convert natin siya sa iMoney. Yung 5,000 baht is dapat 8,400. Pero 8,800 siya. So, may charge siya na parang 400 pesos. Okay na rin, di ba? Kaysa mag-money changer kayo, mas tatagain kayo minsan or minsan mas mataas yung palitan. So, okay na itong GCash talaga. Download nyo rin pala itong iMoney, guys. Kasi nandito na lahat ng conversion ng mga countries na pupuntahan nyo. Ang bilis lang. So, tapos na ako mag-withdraw. Bale, magbubook na tayo via Bolt app. Mas okay pala mag-download kayo ng Bolt app kasi mas mura siya kaysa sa GrabCar. Pinag-compare ko na siya at mapapakita ko rin sa inyo. Wait. Ayan, from dito sa airport, 286 baht lang siya. Pero pag nag-GrabCar tayo, 473. Ang laki ng difference. Kaya mag-Bolt app na lang kayo. Diba? As you can see, sobrang laki ng difference. Kaya Bolt app is the key kung gusto nyo talagang mag-ikot-ikot dito lang mura lang. Like, gusto nyo mag-book ng car or ng motor, Bolt app mas mura kaysa mag-Grab car kayo. And mas prefer ko talaga na mag-Bolt na lang or Grab kaysa mag-taxi kayo kasi nga ang daming scam plus tatagain kayo sa price, lalo na pag nalaman na first time nyo. Kaya natuto na tayo ngayon. Ang goal nga natin, di ba, is bawal ma-scam. Tapos as you can see guys, ang bilis lang niya. Pagka-book ko ngayon, arriving na kagad in 3 minutes. Pag nag-book kayo sa Grab, makikita nyo yung difference kung gaano katagal dumating. Kaya, mas okay talaga ang Bolt app. Bolt app! So guys, nandito na ako sa Bolt app. Nakasakay na ako. Natagal na lang siya dun banda yung papasok dito. Kasi nga sobrang dami ng sasakyan. Pero bilis lang mag-book. Naranasan ko dito sa Grab dati talaga sobrang tagal. Ang check-in time ko pala sa hostel is 2 p.m. And 1:22 na ngayon. Kaya sakto lang yung dating ko.
Check-in lang muna ako dito sa aking hostel. Saan ko siya? Hello everyone! Nandito na tayo sa Aki Hostel. Yan. Ako pala mag-isa dito kaya pwede pa ako mag-ingay. Pero once na may naka-check-in na iba, bawal na mag-ingay. Kasi yun talaga yung rules ng hostel. Pwede ako dun sa common area sa baba. Pero, ayun nga. Okay. And ipapakita ko sa inyo ang itsura ng aking hostel. Fly away with me. Come and 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 fly away with me. Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So Located to sa Siam. Parang mga nasa 35 minutes away lang siya from the airport. Nag-book ako ng Bolt app, yung sinabi ko nga sa inyo kanina. Tapos, nasa 284 Thai baht lang yun. Nasa 467, 487, basta less than 500 lang siya. And maleta kasi ako ngayon. Ngayon lang ako nag-solo travel na nakamaleta, kaya ang hirap pala. Ang name pala nitong hostel na to is Siam Stadium Hostel. Binook ko to sa booking.com for only 575 pesos per night. And makikita nyo dito, meron ng 6 rooms, tas may mga desk para kung gusto nyo mag-laptop or mag-aral or kung ano man. And then may locker area na rin para sa mga gamit mo para mas secure. Tapos, ang ano dito is shared bathroom. So, nasa labas pa siya. Lalabas pa kayo. Pero okay lang yun. Sanay na ako. And ganun talaga. Pagka mag-isa lang talaga ako sa hostel ako nag-i-stay kasi malawak yung imagination ko pag nag-hotel ako tapos ako lang mag-isa. Girl, natatakot ako. Prefer ko talaga ang hostel pag solo travel kasi nga mas marami ako nakikilalang tao, tapos may mga kasama ako dito, hindi ako matatakot, ganun. Ngayon, nagbihis lang ako, tapos inayos ko lang yung ibang gamit ko, tapos nilagay ko na sa locker, ganyan. Tapos nag-charge lang ako. Magbubook lang ulit ako sa Bolt app ng motorbike para papunta doon ng Chatuchak. Ayoko na kasing mag-bus or mag-train ngayon kasi nga drogi ako sa biyahe. come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and